Bisaya na ta karon, hindi na tayo Tagalog. Murag na luba pag itinaos po doon, suksok na to. Apat lang kami, mga TV. Ikaw balay. Ito na ikaw, buko-buko. Oo. Sirit noon. Tinaw ni Dria kaysa dito. Kaysa gapon. Oh. Apat kami, si Langga. Dahil si batang-bata ay pagkatapos natin makapagbihis mga ka-channel ay bumaba na rin tayo para check yung visibility ng dagat dito sa bahura na aming pinuntahan. At yun nga, napakalinaw ng dagat. Yun nga lang ay talagang napakatamlay dahil walang agos, makulimlim. At dito tayo sa bahagyang mababaw muna na una. First dive natin sa araw na to, kung saan nakakita tayo ng isang green jobfish or malaguno, ay dahan-dahan natin itong binaba para magsagawa tayo ng pagtira. At ayan, napakalaki ng green jobfish, nasa mga almost 3 kilos or humigit pa. Nakatalikod pero natirahin natin, hindi tinamaan, sayang. After na ilang minutong paglalangoy ay muli tayong nagsagawa ng pagsisi dito sa unahan, kung saan mayroon tayong nakitang isang coral trout, oversized na. Kaya ang ginawa ko ay palingon-lingon muna nang sa gayon ay hindi matakot or hindi mabigla yung isda na nakita natin dito. Maamo naman at dahan-dahan lang tayo na palubog at napakaamo ng oversized na coral trout nakaharap lang sa atin. Kaya kunwari ay wala tayong napansin hanggang sa nakadrop na tayo dito sa bahagyang may buhangin. Tsaka tayo nagsagawa ng pagtutok at nagsagawa ng pagtira. At hindi naman tayo nabigo nung tirahin natin yung coral trout. Ayun, sa pool. Barbecue ang labas. Ito ang naging unang isda natin sa araw na ito, isang coral trout o suno o lapu-lapu ang tawag ng karamihan. Dahil sa sobrang ganda ng pagkakatama, talagang hindi ka na makakawala kapag ganito yung sistema. Another pagsisid ang ating ginawa, kung saan mayroon tayo nakita ditong grupo ng bumhead or parrot, or ang tawag ng karamihan dito ay talaungan, grupo ng talaungan na may nahalong isang pirasong trevally or kawayanon. Kaya nagsagawa tayo ng pagdive dito. Ang lalaki ng mga talaungan. At yun nga, hindi naman yan pakay natin kundi itong kawayanon na kasama nila. Kaya ito yung ating pinanteriya. Bottom time mga ka-channel. Pero yun nga ay talagang hindi lumapit yung kawayanon na to. Sayang, malaki na sana. At tuluyan na nga na lumayo yung kawayanon, kaya umahon na tayo. Halos inabot na tayo ng kalahating oras sa paglalangoy ay nakita ko itong napakalaking bato na may umaligid na isang Marlboro grouper or luba. Kunwari ay hindi ko siya pinansin at ito ay nagsagawa tayo ng pagtira dito upang matira natin. Ayan, nagsilipan pa kami mga ka-channel. Akala ng luba ay lulusot ako sa kabila at di niya napansin na nandito lang ako sa tapat ng bato. Kaya nung nakita ko ang tamang pagkakataon ay tinira na natin to. At hindi naman tayo nabigo nung tinira natin yung luba dahil napakaganda ng pagkakatama. Yari ka ngayon. Ayun, tinamaan naman. Sulit yung tama.
ayan, pinigilan ko ng bahagya nang sa gayon ay hindi niya ipasok doon sa bato. At buti na lang kaya hindi naman talaga pumasok dahil siguro nahihirapan din siya sa paggalaw. Kaya nung pag-ahon natin nahila natin pataas yung Marlboro grouper or luba. Shoutout po sa lahat at lalong lalo na po kay Kuya Larry Sante, kay Sir Terzo Manolo at Laurio ng Team Noranda ng Canada, kay Miss Jen at kay Strawberry Sweet. Ingat po kayo palagi and God bless po. At sa lahat po ng mga nagnanais na nagpapa-shoutout ay pakicheck lang po sa dulo ng ating video kung sila po ba ay or kayo po ba ay kasali sa na shoutout natin. At ayan, pagkatapos kong makuha yung grouper lumangoy ako pabalik ng bangka nang sa gayon ay subukan natin na ito ay buhayin o ilagay sa budiga nang sa gayon ay mabuhay. At sakto lang pagdating ko nakita ko si Maki na nasa bangka, kaya sabi ko ay buksan yung aquarium or budiga ng bangka para sa gayon ay ilagay natin sa aquarium. Ay patay kay nagdugo. Akala ko talaga ay mamamatay yung isda na to, pero yun nga nung pagdating namin sa isla ay iba yung mga nangyari. Kaya muli tayo nagsagawa ng pagsisi dito mga ka-channel ng pagbalik natin dahil mayroon tayo nakitang panibagong target. Ito rin yung bato kung saan nakapana tayo dito ng tribali. May napansin ako dito na dumaan na isang tribali, pero yun nga ay talagang napakailap. Kaya ayan, mga dalagang bukid na lang muna yung ating video dito. Napakaganda ng bato. Ito ay isa rin sa mga bahayan ng mga tribali. Hindi na talaga bumalik yung nakita ko ditong kawayanon. Sayang. Pabalik na sana ako ng bangka nung time na to. At nakita ko dito sa may bagyang gilid ng dalawang malaking bato, may napansin ako na gumagalaw. Kaya sinubukan ko itong babain kung anong isda ba ito. Pero nung nakita ko na isang grouper or luba pa rin yung ating naging target sa araw na to. Ito yung pangalawang luba sana na natira natin. Tinamaan naman sana, pero yun nga nung pagkatapos natin tirahin pinasok sa bato yung ating shop. At ayan, pinigilan ko nang sa gayon ay hindi niya baluktutin yung ating shop dahil sayang lang kapag nabaluktot, bago pa naman. Kaya ang ginawa ko pagkatapos kong mahila yung ating buya ay hinigpitan ko ng bahagya at kinabit yung buya natin dito sa lubid nang sa gayon ay hindi siya mapanlaban masyado at hindi niya ipasok ng maigi yung ating shop. Pagkatapos kong mapagpahinga sinisid ko na ito. Pero ito yung mga nangyari mga ka-channel. Nung hinawakan ko yung shop natin, wala nang isda. Sayang. Napakalaki na sana ng luba, nasa mga 10 kilos. At tinignan ko yung ating shop kung bumaluktot ba. Buti na lang ay hindi naman. Pero yun nga, sayang dahil nakawala yung ating pangalawang luba na napana sa araw na ito. Another pagsisid mga ka-channel, ibang paraan naman. Ambos muna tayo dahil napakaraming ilak na umaaligi dito sa bandang unahan. Kaya ang ginawa ko ay nag-drop dito sa hindi naman gaanong kalaliman, nasa mga 8 o 9 meters lang yung lalim. At dito tayo muling nagsagawa ng pag-dive. At ayan, ayaw lumapit ng napakaraming ilak. Subukan ko sana na tumira kahit isang piraso lang, pero ayan,
ayaw talaga ibigay ang tamang pagkakataon. Pero ganun pa man, abang-abang na tayo. Halos inabot na tayo ng 1 minuto mahigit sa ilalim, kaya ang ginawa ko nung naramdaman ko na talagang ayaw lumapit yung mga silver drummer or ilak, ay umahon na tayo. Habang lumalangoy ako mga ka-channel, napansin ko dito sa may dalawang bato or kalagitnaan ng may dalawang bato na to na may biyak, ay may napansin ako na tumago na isang Marlboro grouper, another luba na nagpakita sa atin dito. Kaya ang ginawa ko ay nag-drop ako upang silipin, nang sa gayon ay malaman natin kung ito ba ay makita natin. At yun nga, hindi natin nadala yung ating flashlight, nasa bangka. Sayang, napakahirap nga lang ng sitwasyon ng bato, kaya sinubukan ko na baka sakali makita natin kahit yung nguso lang ay pwede natin tirahin, pero ganun pa man ay talagang hindi natin natira. Sayang, malaki na sana yung grouper na yun. At nang dahil hindi natin natira or nakita, ay maya maya lang nag-decide ako na bumalik na sa bangka, nang sa gayon ay makakain tayo. Pahinga muna kami saglit dahil pinagod kami. Napagod kami. Tapos yan, baho kasi kami dala, kaya makaon-kaon muna. Pugi, diba? Tapos nakapano tayo ng nagbaon punta. Nakabuhi, pero yung isa nakuha natin, ayan. Sayang yung isang luba. Kaya yung luba na nakawala, kainan natin ng rembudagan. Di ba, bro? Rembudagan. Aray ko! Paldo! Takot pa mga lods. Malangga. Maidol. Abrehito. Abrehiyang. Abrehito o abrehito na. Maghabo atong kwan. Okay? Pagkatapos nating kumain ay nakapagpahinga tayo ng halos 2 oras, ay muli tayong bumaba upang mag-dive. At ilang minuto na rin yung nakalipas na lumalangoy tayo, wala na tayong nakitang isda, kaya ang ginawa ko ay nag-drop dito sa bandang unahan upang mag-ambush. Pero dahil sa mga nangyari ay hindi natin in-expect na talagang tutusukin mo na lang yung pangyayari dito sa isang black tip shark na talagang agresibong lumapit. Kaya ang ginawa ko ay tinusok ng bahagya, at yun, nagulat, takot, ayun, no. At pagkatapos niyan mga ka-channel ay nung pag-ahon natin, nag-decide na rin yung bawat isa sa amin na umuwi na. Yun, nakapag-ahon na tayo mga ka-channel. Sa hapon na. Siyempre, uwian time dahil pagod na rin. At may nagbabadya na parating na ulan. Ayan, naunahan ng Nangalaw at Kabunlawan. Tama po nga nga. Why, klaro nga nga. Doon yung kasama natin si Grace, si Silence, Spiro Bugoy. Bugoy Drilon. Let's go. Hanapin natin yung mga yun nang makita natin. Aray ko! Paldo!
Apat lang kami sa araw na ito naglaot mga ka-channel. Si Maki TV, si Solid Spirito at si Simon naman. Apat. At mapagahirap na kaya hindi na kami nagtagal pa. At para mo hiwas ang tiyan. Dado na siya sa hospital, bro. Ni-inject ka nila yung Nabawasan ng hangin. para maano yung hindi ma-bloat. Walang ano, madiskarteng maki? Wala siyang hangin? Ayun. At ang ginawa ni Maki ay binawasan ng hangin upang sa gayon ay Galit na. tumaob na yung luba. Anak ng At tete. hindi na nga pala tayo masyadong nakapag-update. At ito yung mga nahuli namin na kasama ng Ito luba. lang ang Isang aming silver nakayanan mga drummer, ka-channel, isang talakitok at silver may drummer, bagulan at dalawang coral talakitok, trout. isang Cuttlefish kumbaga. kubuko or kubutan, At yun nga ay tapos cuttlefish. hindi na tayo masyadong nakapag-video sa pagkakataon ito dahil yun nga ito lang yung aming mga nahuli. At sa araw ng bukas ay muli kami nagbiyahe. Si Mama na Gray at Batang Spiro and Madiscarding Maki TV's for fishing adventure. Alright mga ka-channel, biyahe tayo ng Bakura o para Umana. Let's go! Ayan, Umana. Hey, mga Spiro! Ayan, wala nang patumpik-tumpik pa dahil medyo maagos pa ng kunti at babaan. Pero hindi natin in-expect yung mga ganito. Napakalabong dagat yung aming naabutan dito sa area ng nga or sakop ng San Miguel, Linapakan, Palawan. At ang dami ng mga bait fish mga ka-channel pagdating ko dito sa unahan. Napakapal. Siguro kung malinaw lang yung dagat ay talagang makikita natin kung gaano talaga sila kakapal dahil sobrang dami talaga ng mga bait or mga sulid. Ayan, kumpul-kumpul. At ito yung madalas na kinakain ng mga tanigi or anong isda pa na malalaki. Pagdating pa lang namin dito ay hindi naman pakali yung mga bait. At yun nga ay talagang nalit lang kami ng bahagya dahil anong oras na kami nakaalis sa isla ng Kanipo. At nung pagdating namin dito ay magti-10 o'clock na. Kaya medyo late na kami. Dito tinawag ako ni Gray dahil mayroon daw siyang napanang isang dugtutuna at may kasamang isa pa at may dumaan daw na king mackerel. Pero hindi natin napansin kanina kaya itong dugtot yung ating naging punterya hanggang sa ito ay naging mailap at ayaw lumapit. Ang dami sanang surgeon fish or labahita pero hindi tayo nagbawas dyan dahil napakaaga pa. At hanggang sa dumating ako dito sa may Pangantuhan mga ka-channel, nagsagawa tayo ng pagsisid upang i-check kung mayroon ba talagang malalaking isda na umaaligi dito. At eto, mayroon tayo nakitang 3 pirasong king mackerel. Pero yun nga ay talagang ayaw ibigay ang tamang pagkakataon or tamang distansya nang sa gayon ay makatira tayo. Malalaki na sana yung king mac na to. Almost 8 or 7 kilos na. Ayan, eto, hindi ko napansin na medyo malapit na pala dahil sa sobrang labo ng dagat hindi natin natira yan. Sayang. Shoutout nga pala kay Justin Guansing at sa lahat po ng Guansing family, kay Brother Jeff and Harabas and Harabi. And sa inyo pong lahat ay ingat po kayo palagi. And God bless po. Muli tayong nagsagawa ng pagsisid mga ka-channel
dito sa spot kung saan nakakita tayo muli ng King Mac. At eto, talagang ibinigay ang tamang pagkakataon or tamang distansya nang sa gayon ay matira natin. At hindi naman tayo nabigo nung tirahin natin. Boom, sa pool. Ito yung naging unang tanigi natin sa pana na ito. Ang pana na ito ay galing kay Harabi. Ito ay pinasaulian niya sa akin or binili ko na lang ng medyo mura lang naman. At shoutout kay Harabi and sa ating pinsan na pinakamagandang pinsan natin dyan sa isla ng Panlaitan at sa kanyang mister na si Mr. Diplito. Ayan, shoutout po sa inyong mag-asawa at sana ay makadalaw kayo muli dito sa aming isla ng Kanipo. Nice shot. Kaya di makawala. Medyo alaga din yung taba. Pero sana ito bagos. Medyo natagal tayo na i-recover yung isda ng mga ka-channel dahil tingin ko kasi kanina ay medyo alanganin yung pagkakatama pero hindi naman pala dahil tumagos yung ating shop at bumuka yung flapper. Kaya nung napansin ko na napakaganda ng pagkakatama kampante na ako dahil talagang sigurado na magiging atin na ito. At ito yung ating naging unang king mackerel sa pana na ito. Hindi naman tayo binigo ng pana dahil una ay lapu-lapu at sweet lips. Nung pangalawa nakapana tayo ng luba, dalawa sana pero nakawala yung isa. At ito yung pagbalik namin or sa kinabukasan namana ito yung naging blazing agad, isang King Mac. Grabe naman, ayos. Estimate ko sa King Mac na to nasa mga 6 or 7 kilos yung laki ng King Mac. Okay mga ka-channel, hawak-hawak na natin yung ating kauna-unahang King Mac sa pana na ito. Ayan. Okay kayo. Udang pana, udang tadigi. At maya-maya lang mga ka-channel ay nakita ako ni Papa Tonyo at ni Giri, kaya lumapit sila at binigay natin yung ating napana na isang king mackerel. Nang sa gayon ay hindi madaanan ng mga tax collector or mga pating. Tunggaw. Tunggaw. Ha? Tunggaw na. Kaliba ko agi. Tulo ka buk tangi kita na ako dito puro dagko. Wa na ako matira. Di mo dool. Jadi duha ka buok na tira na ako usa na. Pagkatapos kung mabigay kila Papa Tonyo yung King Mac ay nagsagaw tayo dito ng pagsisid sa bagyang Pangantuhan, kung saan naging balisa or takot na takot yung mga bait fish or mga dalagang bukid na bilog. Ay nagsagawa tayo ng pagsisid dahil naramdaman ko na talagang may naghahan sa kanila. At hindi naman tayo nabigo nung paglingon natin dito sa may baghagyang likuran ay mayroong 2 pirasong dog tutuna or tangiging bato. At ito yung ating naging puntirya sa pool ng tirahin natin mga ka-channel. At ito yung naging nadagdag natin na isda sa pagkakataong ito. Ayan, shoutout nga pala sa Corsi Spearmaster and Samasab PH
kay Coach Ali ng Palawan Free Diving, and Tribo Mandaragat kay Bro Ian, and syempre sama sab, saan ka pa, order na. Alright, and Batang Spiro si Mama Na Gray, and Silent Spiro Bugoy, ayan, pang allowance nilangga. Ayos. Okay kayo, dugto tuna or tanigin ba to? Malaki na rin mga ka-channel, nasa mga 2 or humigit 2 kilo. Dahil medyo busy pa si Papa Tonyo sa pagsunod doon kila Batang Spiro at Maki TV, ay ang ginawa ko, tinali ko muna yung dugtot dito sa ating buya, nang sa gayon ay hindi tayo mahirapan. At pagkatapos kong matali, mayroong 4 na piraso na barakuda o rumpi na nagpakita sa atin, at napakailap nga lang, ayaw ibigay ang tamang pagkakataon ng matira natin. Sayang, yung 2 piraso na sa mga tag 10 kilos na, pero yung 2 ay hindi naman ganong kalakihan, pero yun nga, talagang ayaw ibigay ang pagkakataon. Sayang, mabawasan mo lang. Muli tayong nagsagawa ng pagsisid dito sa medyo may kalaliman na. Nasa mga 20 meters na yung lalim nito, dahil napakalabo ng dagat. Habang pahapon or malapit ng maghapon ay lumabo talaga yung visibility. Kaya ang ginawa ko nung pagkatapos kong mag-dive sa parting ito ay bumalik na rin ako sa bangka. At nung pag-ahon natin mga ka-channel ay nagplano kami kung anong mas mabuti. Kaya tara, balik sa bangka. At ito yung mga huli ng ating mga kasama. Ang dami naming huli, mga tulingan. Ayan o, 2, 3, pang-4. Grabe, 4 na piraso tulingan. Yun si Mama Na Gray ay naka tulingan. Wow, tangingi. Yeah! All right. Oh yeah. Ayos! Murag makilaw din, pwede mo nakabot sa tukil. Anong pangalan yan? Tangingji. Tangigi. Pero pag malaki yan, tangigi. Taniji. Lit! Murag makuan din siguro na siya. Murag makil. Sabit. Basta rin kabot ko 3 kilos, 5 kilos, may brato eh. Matik. Kakain na tayo. Paborito ni Abraham. Shout out Kursi Abraham. Mulmul. Paborito ni Bibo. May suka pa pala guys. Kunti, gamay. Karera
Pagkatapos namin kumain, nakapagpahinga ng mga ilang oras ay muli kaming bumaba. At dito pa rin, same spot pa rin sa nga. At pagbaba natin, mayroon tayong nakita agad na isang coral trout or lapu-lapu, oversize. At napakaganda ng pagkakatama ng tirahin natin. Ayan, tusok na tusok. Ito yung nadagdag natin na isda sa araw na to. Ito yung naging pangatlong isda natin nung tayo ay muling nag-dive sa pagkakataon ito. Isang king mackerel at isang dugto tuna at ito lapu-lapu or coral trout oversize. Another pagsisid mga ka-channel dito sa may gilid ng may mga hindi gaano kalakihang mga bato. Medyo lumabo talaga at napakalabo ng dagat sa pagkakataong ito. Mayroon tayong napansin dito na umaaligid at mayroon mga surgeon fish or labahita sa bandang unahan. Ito yung ating inaabangan kung ito ba ay talagang lalapit. Ayan, malalaki na sana, pero yun nga, kapag lumapit ka lalayo naman, kaya ang ginawa natin ay nag-stay lang dito sa hindi gaano kalakihang bato. Bala ko talaga na magbawas ng kahit isang piraso man lang nang sa gayon ay madaing-daing natin. At kahit papano kapag humangin ay meron tayong maiulam or mahahaluan ng gulay. Ayan, nabigo tayo sa ating plano. At dito sa parting ito ay may napansin ako na mga tribali na naglalaro. Malalaki na sana yung tribali na to. Nasa mga 2 kilo yung pinakamaliit sa kanila. At ito nga, nung balak natin tirahin naging malikot at sayang. Wala tayong napala sa mga tribali na ito dahil ayaw ibigay ang tamang pagkakataon na matira natin sila. At di natin inasahan isang napakalaking giant Toblerone yung lumapit. Ayan, pero kahit pa paano ay pass muna tayo dyan dahil mayroon na tayong pang ulam. Nagantay talaga ako na bumalik itong mga tribali, pero yun nga, talagang nabigo tayo sa ating binabalak na magbawas ng tribali. At habang nasa ilalim tayo mga ka-channel ay nagulat ako na biglang dumilim. Yung pala ay napakakapal ng ulan at napakabilis na parating. Kaya nung pag-ahon ko ay bumalik na rin ako sa bangka. At nagsabi si Papa Tonyo na malakas na at hindi kailangan na umuwi na kami. Grabe sa basko. Grabe kakapal, ayan o. Nangalaw, malapit pa kami sa nangalaw. Sana hindi masyadong lumakas. Malayo pa naman yung isla. Uwi na tayo. Oh yeah! Makrema! Huli natin ngayong hapon. Tatlo.
Maki TV hindi tinatawad yung ano. Labas ang hita. Hindi yan ito. Oh. Kanino pala to? Di ba ikaw nagtira ito? Kaya ang original na bayan. Di ba indangan na, indangan? Bayang? Bayang ito bayang. Sabay ka na sa kwan. Labas ang hita. Green coral trout. Yan, kuha ni Maki. Coral trout. Yan o. Basta na si Basta na si Master. At ayan mga kasama, nilagay na natin. Ayusin. Ito. Sa'yo ito bro? Hindi. Si Bugoy nagapana. Yan. Ito kay si Mama Na Gray. Yan, guba ang lawas. Hoy. Atin lahat yan. Siyempre, ito huli ko. Atin lahat. Tapos ito, bali apat yung dugtot namin. Tangiging bato namin, apat. Tapos tangiging kahoy, ano, 3. Yan, isang sono, coral trout. Tagiging bakal. Ha? Tagiging bakal. Wapo-wapo. Ito, huli ni ano, si Mama Na Gray. Hindi na naawa, gamay, kuha. Ulam. Pag-ulam din. Thank you. Ayan. Hindi na yung ngayon natin sila. Sila yung magdayong, kayo plaster pa ko sa kayan. Ano ba yung idol? Ibili niya itong akong kuhan ko ha. Gamay ko. Isang banyera naman ang huli namin. Banyera at may isda pa. Ayan na. Magdayong si Mama Na Gray og si kuhan. At ayan mga ka-channel, hindi natin ako ng video kung paano hiniwa-hiwa ni Maki TV. Kasi nagmarites ka pa. Kaya Hindi, nagbihis ako. Marites man. Ayan o. Dugtot. Tangiging fish. 2 piraso yung hiniwa mo. Yes, yes. Isang banyera yung ulam namin. Ayan mga ka-channel, yung pang-ulam na dala ni Mr. Malinis na siya, kaya hindi na ako naglinis mga ka-channel. Ngayon, inasinan ko lang siya, tapos piprituhin natin. Nagpainit na rin ako ng mantika. Ayan yung mantika mga ka-channel. Mainit na, kaya magprito na tayo. Ayan mga ka-channel, babalik tayo natin yung ating pinirito. Luto na yung kabila. At ayan mga ka-channel, so hindi ako nakapunta ngayon doon kila chairman, hindi ako nakabalik dahil gabi na rin, tapos may gagawin ako. Kinailangan natin na mag-transfer ng mga video dahil malapit na ma-full yung ating memory at kakain tayo. Maliban doon sa dala natin ngayon na ulam na dugtot tuna, kasi hiniwa na kanina, hindi natin nakunan ng detalye. Yung paghiwa ni Maki is nagkuha na ako ng ilang hiwa na dinala dito sa bahay. Ilang hiwa yan? 6 na hiwa. 7? 7 hiwa ang dinala ko dito. So giprito ni Mrs. at pang ulam bukas dahil mayroon tayong ulam na karne or adobong manok. Ayan oh. Wow. Oh, ano nangyari? Buysurahan. Yan. Antok na si Buysurahan. Oh, oh. Antok. Patamlay yung ating buysurahan ngayon dahil naantok na. So tara, samahan niyo po kami na maghapunan ngayong gabi. Ayan. Let's go, let's go. Dong, sino dong? Kain tayo, kain. Kain tayo mga ka-channel. At nakahuli na tayo ng King Max sa ating bagong pana. Matik.
Yan, lagyan natin ng kanin. Yung kay Boy Surahan. Tama na? Ulam. Puyat na po si si Darren eh. Pagod. Pabalik-balik ng kanina, applyan, nag-aantay daw sa akin. Eh hapon na kami nakauwi. Lagyan natin ng ulam. Sabi ko lang ha kung tama na ha. Sabaw. Hindi na? Okay lang? Okay. Ayan. Kain po. Si Mrs. ay may pinuntahan pa saglit. So, sasabay din nyo sa amin magkain niya. Sobo, sobo, sobo. Sobo. Sarap. Matamlay yung surahan ko dahil wala tayong surahan. Bawi lang tayo sunod. Panaan natin ang surahan niya. No. Ayan mga ka-channel, maghapunan tayo. Samahan nyo kami maghapunan. Kain Boy Surahan. Boy Surahan, kain. Paborito na Boy Surahan ng adobong manok. Kanin, Bing. Tabi mo lang yung paminta. Adobong manok mga ka-channel ang ulam namin ngayon. Bukas ay isda na naman. Wala nang katatulong bilugangan. Papugi, papugi. Nangon isa? Nakabidyo? Oh. Nangon. Salamat po. Ay, nani, ito prito.